Magandang araw po mga kapatid. Ngayon naman ay ating itutuloy ang pagbabasa ng Biblia. Sa araw na ito ay ating babasahin ang Kapitulo 4 ng Lucas. Bago ang lahat, palagkan natin ang Kapitulo 3. Ating mababasa doon ang pangangaral ni Juan na taga-bautismo. O diba talagang ipinangaral ni Juan na taga-bautismo na tayo daw ay magsisisi, pagsisihan ng ating mga kasalanan at magpabautismo sa pangalan ng Panginoong Jesus. At doon din ating mababasa ang talaan ng mga ninuno ni Jesus. Ngayon, ating babasahin ang pagtukso kay Jesus. Mula sa Jordan, bumalik si Jesus na puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu sa ilang at sa loob ng 40 araw ay tinukso siya ng dyablo. Hindi siya kumain ng anuman sa buong panahong iyon, kaya't siya'y nagutom. Sinabi sa kanya ng dyablo, "Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, iutos mong maging tinapay ang batong ito." Ngunit sinagot ito ni Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Kung narinig natin mga kapatid, hindi lang daw tayo nabubuhay sa pagkain o sa tinapay. Kailangan din natin ang salita ng ating mahal na Panginoon. Lalo na kung marami tayong pag-uusig, lalo na kung marami tayong kinakaharap na problema. Naku kapatid, kailangan natin ang salita ng Diyos para sa ating kalakasan. Para tayo ay may lakas na lumaban. Kaya kapatid, kapit lang. Basa ng basa kasi sa araw-araw nating pamumuhay, maraming dyablo na umikot-ikot para tayo masilat. Bigla na lang tayong malulungkot, bigla tayong parang aburido ang ating ulo. Kasi bakit? Si Satanas, yun kapatid, yun ay naantayin niya para tayo ay masilas. Kaya kapit kapatid, basa tayo ng salita ng Panginoon kasi doon natin mababasa ang pangako ng ating Diyos na Ama at talagang lalakas ka. Sabihin mo sa sarili mo, naku, kayang-kayang ko yan, sisiw lang yan, may Diyos ako. Dinala siya ng dyablo sa isang mataas na lugar at sa isang saglit ay ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig. Sinabi ng dyablo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan ng mga ito. Ipinagkaloob ang lahat ng ito sa akin at maaari kong ibibigay kung kanino ko gusto. Kaya't kung ako'y sasambahin mo, magiging iyo na ang lahat ng ito. Sumagot si Jesus, nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Dinala siya ng dyablo sa tuktok ng templo sa Jerusalem at sinabi sa kanya, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, magpatihulog ka dahil nasusulat, sa kanyang maanghel ikay ipagbibilin, sila'y uutusan upang ikaw ay iingatan. Alalayan ka ng kanilang mga kamay nang sa mga bato, paamoy hindi masasaktan. Subalit, sinagot siya ni Jesus, nasusulat, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Pagkatapos tuksohin si Jesus sa lahat ng paraan, umalis na ang dyablo at naghintay ng iba pang pagkakataon. Narinig mo kapatid? Umalis si Satanas sa pagtutukso kay Jesus Christ kahit hindi niya kaya at naghintay ng pagkakataon. So ganun din ang gagawin niya sa atin mga kapatid. Naghihintay lang siya ng pagkakataon para tayo ay masilat. O diba? Naghihintay siya ng pagkakataon kung kailan siya papasok sa ating buhay para guluhin ang ating kaisipan. Kaya mga kapatid, talagang kailangan natin ang salita ng Diyos para tayo ay may panlaban-laban sa tukso. Diba? Kasi si Satanas andyan eh. Siya yung may dala ng panukso na hindi mo matatanggayan. Kung ikaw lamang kapatid, kung tayo-tayo lamang, wala ang banal na espiritu, hindi natin kaya yan. Kaya kailangan natin ang Holy Spirit mga kapatid
para natin mapaglabanan ang tukso sa buhay na ito. Opo. Ang Holy Spirit, ang siyang tutulong sa atin. Siya yung laging nagsasabi sa atin, anak, mali ka na. Anak, hindi yan tama. Para siya yung ating konsensya. Kaya kailangan natin mga kapatid, itong Bible, dapat basa tayo ng Biblia para alam natin upang hindi tayo masilat ni Satanas dahil siya ay naghihintay lamang ng pagkakataon. Amen po? Kaya yun, naisingit ko tong Holy Spirit kasi mga kapatid, napaka-importante kasi ang Holy Spirit sa ating buhay. Kasi siya yung ating katulong. Siya yung ating katulong upang mapaglabanan natin ang lahat ng hamon sa buhay, sa araw-araw ng hamon ng ating buhay, sa ating mga kapaghatian, sa ating mga problema. Mga kapatid, minsan, di ba, dumarating ka sa point na down ka na, stress ka na akala mo, binagsakan ka na ng buong mundo, wala ka na ng pag-asa. Yun, kapatid, kasi si Satanas, dun siya masaya pag ikaw ay malungkot na. Kaya lang ang pangako ng ating mahal na Panginoon, kung panghawakan mo, kapatid, naku, wala kang takot, humarap, kapatid. Talagang sabihin mo sa sarili mo, may Diyos ako, bahala na ang Diyos sa akin at alam kong hindi niya ako pababayaan. Ganun, kapatid. Ganun kaimportante ang rule ng Holy Spirit sa ating katawan. Kaya yun ang ating pagsisikapan, mahal na kapatid, na tayo ay mapuspos ng Holy Spirit. Pagsikapan natin yan, mga kapatid. Opo, kasi hindi yan basta-basta, mga kapatid. Yan ang regalo na pinaka-the best. Opo, na sikapin natin, huwag ding umalis ang Holy Spirit sa ating katawan na dapat ay taglay-taglay natin ito. Tuloy tayo. Bumalik sa Galilea si Jesus, taglay ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Nabalitaan sa mga karatig bayan ang tungkol sa kanya. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at hinangaan siya ng lahat. Pumunta si Jesus sa Nazaret, ang bayan kung saan siya lumaki. Gaya ng kanyang nakaugalian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumayo siya upang bumasa ng kasulatan at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya ito sa dakong kinasusulatan ng ganito, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isunugo ako upang palayain ang mga inaapi at upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Inorolyo niya ang kasulatan, isinuli sa pag-ingat at siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, ang kasulatang ito na inyong narinig ay natupad ngayon. Pinuri siya ng lahat at humanga sa kanyang napakahusay na pananalita. Hindi ba ito ang anak ni Jose? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tiyak na sasabihin ninyo sa akin ang kasabihang ito, manggagamot. Gamutin mo muna ang iyong sarili. Marahil sasabihin pa ninyo, gawin mo rin ito sa iyong sariling bayan, ang mga nabalitaan naming ginawa mo sa Capernaum. Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko na sa inyo, maraming byuda sa Israel nung panahong si Elias nang hindi umulan sa loob ng 3.5 taon at nagkaroon ng tagutom sa buong lupain. Subalit hindi pinapunta si Elias sa kanino man sa kanila, kundi sa isang byuda sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng may kitong sa Israel noong panahon ni Eliseo, wala ni isan mang pinagaling at nilinis maliban kay Naaman na isang taga Syria.
Naggalit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagsitayo sila at itinaboy siya palabas papunta sa gilid ng bundok sa kinatayuan ng bayan upang ihulog sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Mula roon, si Jesus ay nagpunta sa Capernaum sa Galilea at nagturo sa mga tao ng araw ng pamamahinga. Namangha sila sa kanyang pagtuturo sapagkat may kapangyarihan ang kanyang pananalita. May isang lalaki noon sa sinagoga na sinasapian ng masamang espiritu. Sumigaw ito ng malakas, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus, na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal na mula sa Diyos." Subalit sinaway siya ni Jesus, "Tumahimik ka, lumabas ka sa taong yan." At nang mailugmok ang lalaki sa kanilang kalagitnaan, lumabas ang demonyo sa kanya nang hindi siya sinasaktan. Namangha ang lahat ng nakasaksi kaya't nasabi nila sa isa't isa, "Ano ito? Makapangyarihan at mabisa ang kanyang salita. Nauutusan niyang lumayas ang masamang espiritu at lumayas naman sila." At kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa buong lupaing iyon. Si Jesus ay umalis sa sinagoga at nagpunta sa bahay ni Simon. Nagkataong ang biyanan ni Simon ay may mataas na lagnat kaya't nakiusap sila kay Jesus na ito'y pagalingin. Tumayo si Jesus sa tabi ng higaan ng babae at inuutos na mawala ang lagnat. At ito'y nawala nga. Kaagad namang tumayo ang babae at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala ng mga tao kay Jesus ang lahat ng mga kasamahan nilang may sakit. Anuman ang karamdaman ng mga ito, ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa at silang lahat ay gumaling. Lumabas na marami ang mga demonyo na sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." Ngunit sinaway sila ni Jesus at hindi pinahintulutang magsalita sapagkat alam nila na siya ang Kristo. Nang umaga na, umalis si Jesus at nagpunta sa isang ilang na puok. Hinahanap siya ng mga tao at nang matagpuan ay pinakiusapang huwag muna siyang umalis. Subalit sinabi niya, dapat ko ring ipinangaral sa ibang mga bayan ang magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Sapagkat ito ang dahilan kaya ako isinugo. At nagpatuloy siya ng pangangaral sa mga sinagoga sa buong Judea. Narinig natin mga kapatid na si Jesus mismo ay hindi tinanggap sa sarili niyang bayan. O di ba? Hindi siya may doon na hindi siya gumawa ng himala sa sarili niyang bayan kasi ang mga tao doon ay hindi naniniwala sa kanya. Yun nga. Sabi nga doon, hindi nga tinanggap si Jesus sa Nazaret. Nakakalungkot diba sa sarili ng bayan. Kaya mga kapatid, hindi mo rin yan, kahit man sa natin, sa in real life, sa sarili mong bayan, ay walang humahanga sa iyo. O diba? Kahit marami kang magagawang maganda, may mabubuti kang nagagawa, or merong kang best achievement, hindi sila hanga sa iyo pag ikaw ay kilala kung sino mga magulang mo, lalo na pag kilala nilang mga magulang mo ay magsasaka lamang, mangingisda lamang, magtitinda lamang, o diba? Hindi sila hahanga sa iyo. Parang para may ganun na konsepto eh. Kaya kita mo pati si Jesus mismo ay hindi kinakilala sa sarili niyang bayan, o diba? Yun ang nakakalungkot. At nakikita mo naman kung paano pinagaling ni Jesus ang maraming may sakit. Diba? Ang dami niyang pinagaling dahil sa kanyang taglay na kapangyarihan na kaya talaga niyang pagalingin ang may sakit. So, ganun din tayo mga kapatid. Pag tayo ay magsakit, hingi lang tayo, manalangin lang tayo. Diba? Lagi nga itinuturo natin na pag tayo ay may sakit, ay sabihin lang natin, in Jesus name, in Jesus name. Sabi nga, diba? Kung sino mang nanalangin sa pamamagitan ng aking pangalan, ay ito ay matutupad. O di po ba?
Kaya manalangin lang tayo kapatid, higpitan natin ang ating pananampalataya. Talagang tayo ay pagagalingin ng Panginoong Jesus. Lalo na pa nga kapatid, kung ikaw ay may dapat pang gawin dito sa mundong ibabaw. Diba? Lalo pag ikaw ay napili ng ating mahal na Panginoon na para maghayag ng kanyang magandang balita. Nako kapatid, hindi mo yan matatakasan. Talagang susundin mo yan dahil nangyari yan sa buhay ko. O diba? Sino ba magmakala mga kapatid na ako ay andito sa inyong harapan para mag-share ng gospel? Wala sa hinagap ko kapatid na ako ngayon ay maghahayag ng salita ng ating mahal na Ama. Pero dahil sa kanyang habag, dahil sa kanyang kabutihan sa buhay natin, eto ako upang ipahayag ang kanyang magandang balita. Dahil sa marami siyang nagawa sa aking buhay. Talagang ipagsisigawan ko kung gaano kabuti ang ating Diyos na Ama, kung gaano siya katapat sa kanyang mga pangako. Totoo ang kanyang mga pangako. Manalig ka lamang kasi yan mga kapatid, nagdidepende yan sa ating pananampalataya. Kung hindi ka naniniwala, hindi ka nanampalataya, wala rin mangyayari sa iyo kapatid. Kaya, di ba, saan ba tayo pupunta pag tayo ay mamamatay? Nasa atin yan kapatid. It's our own choice. Gusto ba natin nasa langit o sa impyerno? Ngayon pa lang, mamili na tayo. At pag-isipan na natin, pag nilay-nilayan, ano bang itsura ng impyerno? Isipin mo na lang yung bulkan, kapatid, na naglalagablab, o di ba? At hindi namamatay-matay. At doon ang katawan mo na parang pinipreto, parang iniihaw, na magsisigaw-sigaw ka doon. Tapos may mga uod palabad pasok na hindi namamatay. Ganon. Ganon ang itsura ng impyerno, kapatid. Pero doon sa langit, yun yung buhay na walang hanggan. Kasama mo ang ating Diyos na Ama, na lagi kang magpupuri at puro kapayapaan ang iyong matatawo. So saan ba ang ating pipiliin? Yun lamang po mga kapatid, to God be all the glory hanggang sa susunod nating pagbabasa ng Biblia.